Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective your energy at this time. How can I convince you without what you feel? Na, 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 na. I was always wretched. Na, 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 na. Na 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 na. I was living for a dream, loving for the moment. Five of Pentacles in reverse and Patience Swords. Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Malungkot ka, pero nakarecover ka ng paling sickness. Or from na-left out in the cold. Yung nadamdam ka kasi na-left out in the cold ka. From being ghosted. Or else, from illness or sickness. Sakit. Now, you're continuously working, making money, or putting an effort towards something, towards your work, towards your person, or para kumita ng pera. Paano man tuloy-tuloy na mag-effort ka. You're sad right now, parang uncontented. It's because yung inaantay mo mag-offer, na-offer sa'yo, wala pa, no? Ito ang mangyayari, sinantay mong offer. Hindi yan siya mag-ano guys. Mag-take ng action. Matenga. Mag-ano siya superior. Alam niyo superior? Hindi siya maging sa'yo, maging submissive. Hindi siya yung mag-offer sa'yo. Mas piliin yung walang gagawing action. Instead na mag-take ng action, hindi siya mag-take ng action. Mas piliin niya siguro mag-heal. Pairalin yung pride. Kaya, malungkot ka. Pero malay nyo, sunod na araw, sunod na buwan ay matanggal yung deceit sa kanya. Meron deceit sa kanya. Ito ang darating sa'yo, King of Cups in reverse. Empress. Ay, mapapangasawa mo na daw yan. Yan ang mag-offer sa'yo ng, yung magtagumpay na mag-offer sa'yo ng huge offer, commitment. Empress yung kanyang energy. Yan daw darating sa'yo. Pero cold siya. Yung energy niya ngayon, cold, unaffectionate, uncaring, unloving. Kilala ka na niyan. Ito feelings sa sa'yo, energetically connected kayo or naramdaman ka niya, nafe-feel ka niya or spiritually connected kayo. Ito pang feelings niya sa'yo. So, siya so brave, excited. Alam mo, nandun yung excitement sa kanya na mag-take ng action sa'yo. Kasi,
dahil siguro sa passion niya din sa'yo or sa will niya din talaga na makasama ka or yung magkaroon ng union or else ay to the point na yung mapangasawa ka na. Ang bilis, no? Hanggang ganun. Parang nagiging impatient to, naging aggressive na kagawa na ng move or action. Si King of Cups in reverse towards you. Kaso in reverse man to. Pero para pahalang pa naman to eh. Para pahalang. Konti lang naman yung clarify pa. Ano ba talaga siya? Upright or in reverse talaga siya, guys. In reverse talaga siya. So, dalawa yun eh. In reverse. Clarify ko na lang, no? Maganda sana kung upright. Kaya inulit ko pa eh. Baka upright eh. Kunti lang naman yung pero in reverse talaga siya eh. Meron nga siyang gagawin sa'yo na parang aggressive, impatient, excited pa na gawin niya sa'yo. Bold eh. Kung hindi mo to person, gusto niya maging unbalanced, unstable. Yung walang darating sa'yo mga opportunities. So, maaaring hindi mo to person. Maaring ito si Empress na ito, kaaway ito, yung darating. Or dito sa High Priestess. Sa High Priestess, feeling niya, pagdating sa'yo, ay kaaway pala yan. Gusto niya, wait lang. Hindi naman siya kaaway. A person mo yan. Pero bakit ganon? Para hindi mo ma-attract yung commitment. Para maging unstable ka. Hindi mo ma-attract yung money, commitment. Titin ko ka-upright Oo, yun ang gusto niya talaga, i-controlin ang buhay mo para hindi mo ma-attract yung money, commitment. Yan eh. Controlling siya. Para hindi ka maging stable financially, hindi maging komportable ang buhay mo. Parang kaaway din, no? Parang enemy siya na bitter sa'yo, sa buhay mo. Gustong pakialaman ang buhay mo at gustong kontrolin ang buhay mo, pati finances mo. May galit daw yun sa'yo. Pero person mo yan gagawan ka niya lang ganyan. Or nakarelasyon ka niyan. Sabihin na natin nakarelasyon ka niya o karelasyon. Magagawa pala nila yun sa karelasyon nila. No? Yung kahit nakarelasyon nila or ex nila, yung ganyan. Kasi di ba nagmangala na, tapos ganyan. Kahit wala na, di ba? Sabi mo, lalo na kung nakarelasyon mo, tapos gawan mo ng ganyan. Ibig sabihin nun, hindi marunong magmahal. Kaya,
Nagagawa niya sa iyo yan. Gusto niya daw kasi single ka. Yung independent ka. Yung paano ka maging paano ka maging abundant yung buhay mo, maging confident ka kung niruruin yung buhay mo, finances mo, at binablock na yung opportunities na para sa'yo, di ba? Para hindi mo ma-attract yung opportunities. So, paano ka maging ganito? Hindi ata siya nag-iisip. Gusto niya yung single ka, masanay ka na single ka, na hindi mo attract yung mga shooters siguro. Yun ang gusto niya. Gusto niya yung manatili kang single. Yun ang gusto niya, manatili kang single. What? Kontrolin niya yung buhay mo. Manatili kang single, pati finances mo. Gusto niya maging uncomfortable ka, maging maruin yung finances mo, maging unstable ka financially. Para siguro siya yung maisip mo na kontakin, lapitan. Yun siguro ang intention niyan. Pero mali talaga mali. Hindi tama, hindi siya fair. Dapat hayaan ka na mag-grow. Hindi yan yung taong mabuti ang intention sa'yo Dapat hindi na siya makontrol sa buhay mo Hayaan ka niya mag-grow on your own. Ba't pigilan ka niya mag-grow? Ba't pigilan niya pati yung finances mo, kumita ka? Pati yung buhay mo, yung love life mo. Ba't hindi ka niya i-pursue kung gusto ka niya? Ba't gusto niya maging single ka? Pinaparusahan ka niya. Siya yung may mali. Alam niyo, may kasabihan may napanood ako na yung lalaki din ang kwento nun. Pero English yun kasi Amerikano yung nagwa-vlog Sabi niya, yung lalaki daw, pinaparusahan daw nila yung tao na gustong-gusto nila. Yung babae na gustong-gusto nila. Basta ganun daw. Yung gusto talaga nilang babae, pinaparusahan nila. Dahil sa pride ba yun? Dahil sa basta ganun daw, pinaparusahan daw nila. Napaka-injustice naman nun. Hindi naman kasalanan ng babae kung nagustuhan nila. Di ba? Kung gustong-gusto nila yung babae. Hindi naman kasalanan ng babae yun Pangit yung ganong klase ng lalaki. Hindi naman siguro lahat ng lalaki ganun. Dahil siguro sa insecurities nila. Damay pa nila yung yung babae na gustong-gusto nila o gusto nila. Ewan ko kung anong klase ng parusa. Baka kinukulam. Pinapahirapan nila. Ginagayuma tapos anong ibig sabihin ng parusa doon sa ibig sabihin ng lalaki na yan sa video niya. Ginagayuma nila tapos ginaghosting. Ang worst na kulamin tapos parusa Hindi naman kasalanan ng babae. Parusa nga yun, isipin mo. Gayumanin nila. Yung mga ginagayuma parang na-obsessed dyan Tapos i-ghosting nila. O, di ba?
Parusa talaga ang ginagawa nila. Ito yung mangyayari sa inyo. Hindi magtatagumpay kung anong gusto niya na mangyari sa'yo. Ito, hindi mo ma-attract yung mga offers, huge opportunity. Ba't niya kasi blakan? Ba't niya kasi kontrolin ang buhay mo? Ba't kanya pahirapan? Hindi dahil sa gustong-gusto ka niya eh. Kundi, may dahilan to. Dahil galit sa'yo. Galit siya sa'yo dahil baka insecure siya. Galit siya sa'yo kasi hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo. Kasi hindi niya makontrol yung sarili niya, nararamdaman niya sa'yo. Yung gusto niya na, alam mo yung gusto niya makasama ka, na masaya kayong dalawa, masaya siya with you. Yung gano'n na desire niya, na gusto niya, na hinangad niya. Ba't kanya parusahan? Ano naman kasalanan mo? Napaka-unfair naman niya. Hindi siya magtatagumpay. Hindi siya magtatagumpay sa kung ano yung gusto niya na yan na mangyari sa'yo. Wala kang kasalanan dyan. Bakit ganun siya? Naghanap lang yung parusahan ng God yan. Kidlatan ng God. Matupok. Ang kidlat. Gusto niya yung kidlatan ng ganay, tamaan ng kidlat na katulad dun sa sa Florida. Saan ba California pala yun. Yung sa Hollywood, di ba, galing sa langit yung kidlat na parang tornado na apoy, tapos may kidlat. Galing sa langit yun eh. Napanood ko yun sa video. Ang laki. Dalawa. Doon nagsimula daw yung sunog nun ah. Di ba, malawakan yung sunog doon. Grabe ka lala yung sunog doon. Kasi binastos nga nila yung God. Kasi godless town daw sila. Godless town. Kaya mga nagbibintangan sila ng kaluluwa nila. Lalo na doon sa Hollywood. Basta doon sa lugar na yon, mga godless town nga daw eh. Kaya puro sila nagbinta ng kaluluwa nila kay Satanas eh. Meron siguro maka-Diyos doon. Nasa Diyos, iilan lang. Kaya tinawag nilang godless town. Yung lugar na yun. Proud pa. Pangitin. Sabi pa ni, sino ba yun? yung sa Hollywood na yung babae. Sabi niya, komedyante daw yun eh. Akala niya, joke yun. Kaya sinunog sila. Sa akin dati, nagmura ako sa God nun. Basta nagmura ako kasi may mga na kasi ako nun eh. May mga witchcraft na kasi ako nun, guys. Naatake na ako ng witchcraft nun. Tapos, nalaglagan pa ako nun. Siguro dahil sa nalaglagan ako nun. Nalaglagan ako nun yun. Naalala ko yun. Nalaglagan ako nun eh. Yun, tapos, baka epekto ng laglag ba? Baka na Tapos, tapos yung negosyo ko kasi, sunod-sunod ba? Yung parang kamalasan nangyari. Tapos, parang, tinatorment yung isip ko. Alam ko, may palipad hangin na ako noon. Kasi, halata naman eh. Na nakokontrol nga ako eh. Nakokontrol nga ako kahit mag-put up ng negosyo na gusto ko. Hindi ko magawa eh. Basta napipigilan ako noon eh. Tagal na yun.
Mga 2020. Mga ganun mga ganung taon, or 2019. Sabay pa nalaglagan ako noon. Nagmura ako sa Diyos. Pero may witchcraft na ako doon. Dahil din siguro sa ano, inutusan lang ako, baggage lang yun, ang karga ba. Kinargahan ako ng magician o witch ng gano'n na magalit sa Diyos siguro o murahin ko ang Diyos. Inosente ako doon pagka gano'n. Kasi hindi naman talaga ako yung karga nila yun, sila yun. Sa kanila ang kasalanan yun, hindi sa akin. As in, ano na ako nun? Puro problema na nun. Natake nila kasi hindi kasi nila magawa yung nagagawa ko yung makapag-put up ng negosyo. Naiinggit sila. Iwan ko kung isa o ilan yung ano dun. Naiinggit sila sa pinagsikapan ng iba. Ako naman nagsisikap ako. Kahit na may gumagawa sa akin na ano, pinipigilan ako umasinso ba? Nagsikap ako. Kumbaga, pinipilit ko pa rin sumikap sa buhay. Ganun. At makarecover. Grabe. Pero hindi ko kasalanan yun. Karga lang nila yun. Kasi, ang dami akong pinagdaanan. Alam ko talaga na maka-Diyos talaga ako. Siguro ng pagkabata ko. Madami akong pinagdaanan. Mas mahirap pa sa panahon yun. Kasi may pera pa naman ako kahit pa paano. Kahit may mga problema na. Kahit malas-malas na. Kasi natake na ako ng witchcraft na malala. Hindi talaga ako nagreklamo sa Diyos. Noon, naupahan pa nga kami dun sa Mandulo yung dati, sa Manila. Hindi talaga ako nagreklamo sa Diyos ni lumaban sa Diyos. Hindi. Dahil ayun sa witchcraft nila. Kaya, ganun. Makarga nila ba? Witchcraft. Natake na yung isip ko noon ng witchcraft, mga palipadangin. Mga witchcraft. Iwan ko kung ano mga witchcraft inatake sa akin. Hindi nila matanggap na yung nakakaangat-angat yung iba sa buhay. Kahit pinagsikapan naman. Ang gusto nila hilain, yung umaangat, pababa. Gusto nila pare-pareho sa baba o ingud-ngud sa putikan yung nagsisikap sa buhay para umangat. Kaya gusto nila sila sa taas. Ano yung mga taong gusto makipag-compete? Yung mga ganun ba? Gagamit ng kadimunyuhan, gagamit ng itim na kapangyarihan nila para hilahain yung iba, para sirhain kung anong pinagsikapan ng iba. Grabe. Hindi na lang sila magsikap sa buhay nila. Para kung may mga pangarap sila sa buhay nila, di maabot nila. Hindi na. Unfair ang ginagawa nila. Pati yung Diyos damay pa nila. Akala nila hindi alam ng Diyos. Hindi makikita ng tao, pero ang Diyos nakikita niya lahat yun. Kahit sa isip nila, kahit sa intention, kahit kung ano yung nasa puso nila. Kung ano yung mga binubulong-bulong nila. Mga orasyon, binubulong nilang orasyon. Mga pinagagawa nilang kadimunyuhan, ikita ng Diyos yan. So, ito ang darating sa'yo, na next na darating sa'yo. Yung hindi nagtagumpay na
Yung hindi nagtagumpay na magkita kayo, hindi nagtagumpay na. Yun, yung pagkikita. May babae at lalaki dito. Hindi nagtagumpay na yun. Yan ang darating sa'yo. Baka na-miss yung opportunity na magkita kayo. Nadlangan, nablakan, ng mga kaaway, ng mga gumagawa ng deceit. Hindi yan, magkaiba yan sa King of Cups na yan, in reverse na yan. Iba to 6 of Wands in reverse. Kasi hindi naman magtatagumpay daw to si King of Cups in reverse eh. Sa gusto niya eh. Hindi magsasucceed, hindi magtatagumpay. Hindi mangyayari itong gusto niya mangyari sa'yo. Hindi na lang siya mag-move on. Diba? Galit sa'yo dahil hindi niya mapigilan yung damdamin niya. Bakit kanya pistihin? Bakit kanya i-harm? Hindi mo naman ginagawa ng gayuma yan. Hindi mo naman ginagayuma. Wala ka naman ginagawa dyan. Hindi mo naman pinipirwisyo yan. Eh di mag-move on siya. Maglandi siya. Mag-ranking siya. Mabaling sa iba atensyon niya sa makakringking niya. Ay. Ayun, Nay. Nagbablog pa ako eh. Six of Wands. Ay, past person mo pala to eh. Para bang naging close kayo, you feel at home sa isa't isa, pero naging parang lumayo din yung loob ninyo sa isa't isa. Naging mabigat ang loob, naging malayo. Kumbaga na-separate yun. Kaya nga past person mo na eh. Yan. Hindi nagtagumpay na mag-meet kayo, kahit nag-usap siro kayo mag-meet, hindi natuloy. Kasi maaari may nag-block, may humadlang ng mga, alam niyo na, witchcraft kadalasan, o humadlang dyan, mga baka niritwalan ng iba para hindi kayo magkita, para hindi kayo magkatuluyan. Baka may nag-send ng mga orasyon sa inyo, mga ganun ba, no? Ganyan siya. Knight of Wands in reverse. Ano siya, opposite, no? Knight of Cups. May offer yan sa'yo, pwedeng cup of love. Kaya darating to sa'yo, si Knight of Cups. Ito yung gustong hadlangan, yung mga opportunities. Mag-offer sa'yo ng mga commitment, yung mapangasawa ka, yung mga gustong mapangasawa sa'yo, gusto ni King of Cups in reverse na hindi yan matuloy. Hindi na wala mag-offer sa'yo ng mga ganyan, gusto hadlangan. Hindi nga siya magtagumpay, hindi mangyari yung gusto niya. Kaya ito, darating to, siya din ang gumawa ng deceit niyan. Si King of Cups, kung kaya hindi natuloy na magkita kayo ni Six of Wands in reverse. So siya ang gumawa niyan. Kung kaya hindi nagtagumpay na magkita kayo o mag-meet kayo, kung nag-usap man kayo mag-meet, hindi natuloy yun. Ito, yung nag-usap kayong ma-unite o yung union ninyo, lalo ko ng plano kayong magsama na, bubuo ng pamilya. Hindi natuloy kasi dahil sa deceit, hinadlangan. Hindi pa ritual, may ginawa to.
Orasyon ang binigay niya sa inyo para hindi matuloy yung union ninyo, para hindi ka magkita, o para hindi nga ma-unite yung dalawa, hindi matuloy ang inyong union, no? Yan ang ginawa ni King of Cups na yan, na bitter, na namimiyansala sa love life mo, sa buhay mo. Yan. Pero may offer to. Cup of love and a relationship, of course, kasi cup, no, Knight of Cups. And clarify ko nga to, opposite siya eh. Ito yung hindi na makapang-atake. Yung hindi na magtuloy-tuloy yung pang-atake niya. Sino? Si King of Cups yan. Yan ang gumagawa ng deceit sa inyo. Si King of Cups kasi, marirestrict na yan siya. May mag-restrict dyan. O pwedeng baka anghel nga mag-restrict dyan. O God. Basta ma-restrict yan siya. Kaya hindi na magtuloy-tuloy. May hinto na tong, tuloy-tuloy kasi pang-atake niya. May hinto na tong pang-atake niya eh. Pang-atake niya. Siguro mga spell yung pang-atake niya. Ito yung offer ni ni Six of Wands in reverse sa'yo. Mabubuo kayong pamilya na masayang pamilya. Masawahin ka na niya, in short, para magkaanak na kayo at magkasama. Pero in reverse yung Emperor dito. Kailangan, ano kung upright ba to? Two of Cups pa lang pala. So, it's Two of Cups. So, yun ang offer niya sa'yo. Relationship, reconciliation, union, relationship, balance, partnership, bubuo kayo ng pamilya. May Ten of Cups dito, masayang pamilya. Kontento kayo, magkaanak. Yun yung mga seryoso talaga. Yun ang gustong hadlangan ni talaga gusto hadlangan ng King of Cups. Yung may commitment na offer. Yung huge offer, yung i-offer sa'yo na may commitment na ito naman yung offer, yung asawahin ka. Yung hindi na makapangontrol, hindi na makapigil itong nangongontrol na maging powerless na to, na hindi na kayo mapigilan yung inyong union, na wala nang power ito si King of Cups in reverse over your love life, over your life, over sa inyong dalawa, sa inyong koneksyon ni Six of Wands in reverse. Dapat hindi na siya mangialam sa buhay mo. Out na siya sa buhay mo May buhay siyang kanya but ikaw yung kontrolin niya. Diba? So, hanggang dito na lamang for collective reading, guys.